Bunsod ng mga pulis ang loob ng isang convenience store sa Vancouver, Canada. Ating alamin kung bakit nagkakagulo sa loob ng establishmento mula po sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Inflation rate ng Pilipinas nitong Nobyembre bumili sa 2.5%. Pilipinas muling naghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. United Healthcare CEO Brian Thompson patay matapos pagbabarilin. Cuba muling nakararanas ng nationwide blackout. At Bitcoin na nagpasan na ang $100,000 mark. Patuloy po ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas. Sa katunayan ay pumalo sa 2.5% ang naitalang inflation rate ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong buwan ng Nobyembre. Ayon sa PSA, mas mataas ito kumpara sa naitala noong October na 2.3%. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang dahilan ng pagbilis ng inflation sa Pilipinas ay bunsod ng mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Tinukoy naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pasok sa kanilang forecast range ang naitalang November 2024 inflation. Giit ni NED Secretary Arsenio Balisacan, naging epektibong direktiba ng gobyerno para makontrol ang inflation sa Pilipinas. Kahit anya may tumamang magkakasunod na bagyo sa bansa simula pa noong buwan ng Oktubre. Ang target inflation ng gobyerno ng Pilipinas sa 2024 ay nasa pagitan ng 3.1 at 3.3%. Formal nang naghain ng isang diplomatic protest ang Pilipinas laban sa panibagong pambubuli ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ang nasabing teritoryo ay nasa loob po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, ito na ang ika-60 na diplomatic protest ng Manila laban sa Beijing ngayong taong 2024. Batay sa datos ng gobyerno, umabot na sa 173 protesta ang inihain ng Department of Foreign Affairs o DFA laban sa mga agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Nangyari ang mga protestang ito sa panahon ng Administrasyong Marcos. Kaugnay nito, kinwestiyon ni DFA Secretary Enrique Manalo ang patuloy na panghaharas ng China samantalang isinasagawa lamang ng Pilipinas ang mga aktibidad nito na nasa legal na karapatan sa West Philippine Sea o WPS. Sireportahan naman na maraming bansa ang pahayag ng Pilipinas. Kabilang na sa mga bansang ito ang Estados Unidos, Australia, Japan, France, Canada, Germany, the United Kingdom, New Zealand, Norway, the Netherlands, Sweden, Denmark at South Korea. Kinundin na rin ng European Union ang mga mapanganib na aksyon ng mga barko ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa WPS. At para naman po sa New Zealand, nakababahala ang presensya ng Navy ng New People's Liberation Army ng China sa WPS. Nanawagan din ito na magkaroon ng isang mapayapang resolusyon sa WPS na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sinabi naman ni Japanese Ambassador Endo Kazuya na ang paggamit ng China ng water cannon ay delikado para sa kaligtasan ng mga barko at crew nito. Hinimok naman ng France na irespeto ng China ang UNCLOS at freedom of navigation. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglikha ng 4,000 karagdagang posisyon sa Philippine Coast Guard o PCG.
Ayon sa DBM, ang mga bagong posisyon ay makatutulong sa PCG na gampanan ang kanilang layunin, partikular sa maritime security, law enforcement sa karagatan at search and rescue operations bukod sa iba pang mga tungkulin. Sa mga bagong posisyong naprubahan, mahigit 800 ay officers, habang mahigit 3,000 naman at 100 ay non-officers. Dahil rito, tataas sa 34,000 ang kabuuang bilang ng tauhan ng PCG mula sa kasalukuyang 30,000 authorized positions. Nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Malaysia upang palakasin ang kakayahan sa search and rescue operations. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nakipagpulong ito sa Malaysia noong Miyerkules upang magtatag ng isang search and rescue working group para sa pagpapalitan ng pinakamahusay na practices. Sa tulong ng Civil Aviation Authority of Malaysia, magpaplano sila ng strategies at paiigtingin pa ang koordinasyon para sa aeronautical search and rescue operations. Ang pakipagtulungan na ito ay inaasahang magpapalakas ng kakayahan ng rehiyon sa pagtugon sa emergencies at magpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ikinakasana ng European Union na gawing higher level ang partnership nito sa Pilipinas para palawigin pa ang kolaborasyon ng dalawa mula sa mga aspeto ng maritime, good governance, cybersecurity at trade. Nag-usap ang mga representante ng Pilipinas at EU sa ika-4 na Joint Committee meeting sa Maynila kung saan ay natalakay rin ang free trade agreement sa pagitan ng dalawa. Kapwa ang Pilipinas at ang European Union na positibo sa trajectory ng trade relation nila dahil ang EU ang 4th largest trading partner ng bansa. Samantala, ang 5th Philippine-EU Joint Committee meeting ay nakatakda naman sa Brussels sa susunod na taon. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga land titles sa mga magsasaka sa Davao Region. Namigay din ang Pangulo ng mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROMs. At dahil po dito, nabura ang mga utang ng mga magsasakang nagkakahalaga ng mahigit kalahating bilyong piso. Bumisita rin si Pangulo Marcos sa Central Mindanao para mamigay ng mahigit 1,000 Certificates of Land Ownership Award at 13,257 COCROMs. Ang rehiyon ng Davao ay may espesyal na bahagi sa aking puso. Hindi ko po malilimutan ang mainit na suporta at pagmamahal na pinadama ninyo sa akin noong panahon ng kampanya at sa bawat na pagkakataon na mapupunta ako rito sa rehiyon ninyo. Dahil dito, masaya akong masaksihan ang patuloy na pag-unlad ng inyong lugar. Ang inyong probinsya ay kilala sa iba't ibang high-value crop tulad ng mais, ng niyog, palay, saging at iba pa. Dahil dito, tayo ay nagsisikap pa na mapalago ang sektor ng agrikultura, hindi lamang dito sa inyong rehiyon, kung hindi pati na sa buong bansa. Kaya po ang ating mga magsasaka ang haligi ng sektor ng agrikultura. Kung hindi dahil sa inyong sipag at dedikasyon sa inyong trabaho, hindi po magkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain ang mga kababayan natin. Nanawagan ng Department of Justice para sa agarang pagpapalakas ng border security ng Pilipinas dahil sa mga individual na nakalalabas ng bansa na hindi nalalaman ng mga otoridad. Kinukoy ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na ilan sa mga ito ay sinadismiss Bamban Mayor Alice Go at Attorney Harry Roque na kapwa nakalabas ng bansa ng palihim. Saad rin ng kalihim na dapat mabantayang maigi ang mga backdoor exits ng Pilipinas. Hindi naman nagbigay ng pahayag si T kung usapin kung saan sinasabing nagkaroon ng kapabayaan ang Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Hindi kasi naipaalam kaagad sa Pilipinas na nasa naturang bansa pala ang mag-asawang Roque. Pinaalalahanan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers sa pribadong sektor na sundin ang tamang wage payment rules para sa regular at special non-working holidays ngayong buwan ng Disyembre.
Sa ibinabang labor advisory na ahensya, mga petsang December 8, 24 at 31 ay ikinukonsidera bilang special non-working holidays. Applicable ito o dito ang no work, no pay policy. Habang ang December 25 at 30 naman ay nakatakda bilang regular holidays. Paalala po ng DOLE, ang mga empleyado magtatrabaho sa special non-working holidays ay makatatanggap ng dagdag na 30% ng kanilang basic wage sa unang 8 oras ng kanilang pasok. Samantala, dapat ipagkaloob naman ang double pay sa mga empleyadong pumasok sa regular holidays. Susunod, impeachment laban kay South Korean President Yoon sinimulan na. French Prime Minister Barnier inaasahan na ang resignasyon. At Hamas nagbanta na papatayin ang mga bihag. Mga detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik na mata ng Agila International. I've always wanted to come here for as long as I can remember, and I'm super excited. We're doing this thing called Silver Star Tickets. Oh my God! Oh! O, ito na po. Tabi po ni Nelson tumanggap po ng bilin O, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Nothing is quite as simple as it seems. To understand the world better, we need to take a closer look. Experience knowledge. Tomorrow today. Sa kanyang pagbisita sa teritoryo ng Estados Unidos na Guam ay sinabi ni Taiwanese President Lai Ching-te na hindi magpapatalo ang Taiwan sa kahit anong banta ng totalitarianism. 台湾和关岛就像是一家人， Taiwan and Guam are like families, and we are also like-minded partners. In the face of authoritarian expansionism, all like-minded countries and areas must unite and collaborate to safeguard democracy, peace and prosperity in the Indo-Pacific region. 才能维护印太地区的民主、和平跟繁荣。关岛和台湾都位处印太第一岛链。 Guam and Taiwan are both situated on the first island chain. Moving forward, we must work closer together and stand side by side to safeguard and maintain peace and stability in the Indo-Pacific region. Sa isang one-night stopover bilang bahagi ng kanyang Pacific Island Tour ay iginiit ni Lai Ching-te na kailanman ay hindi magpapasupil ang Taiwan sa opresibong aksyon ng kahit anong bansa. Tinawag niyang magkapatid ang Estados Unidos, Guam at Taiwan at inihambing niya ang pagkakaparehas ng Taiwan at Guam bilang unang isla sa kanilang mga islang chain. Ipinagmalaki rin ito ang dinanas ng paghihirap ng kanyang bansa mula sa kanyang tinawag na dark path from dictatorship to democracy. Bago naman siya umalis ay hinikayat niya ang Guam na tumindig sa harap ng mga banta ng mga opresibong bansa sa kanilang rehiyon. Sabi niya, I hope that all of our compatriots, no matter where you are, will make a joint commitment to continue to deepen our democracy and protect it, and that we will never bow down to totalitarianism. Dagdag pa nito, in the face of authoritarian expansionism, all like-minded countries and regions must unite and collaborate to safeguard democracy, peace and prosperity in the Indo-Pacific region.
Inusad na ang impeachment complaints laban kay South Korean President Yoon Suk-yeol matapos ang biglaang pagdeklara nito ng martial law. 한 번 실패했기 때문에 부족한 점을 채워서 다시 시도할 것입니다. 그럴 때 우리 국민들께서 그리고 우리 더불어민주당이 우리 국회의원들이 나서서 반드시 싸워 이길 것입니다. 무력을 동원한 비상계엄 조치가 실효성이 없다고 판단되는 순간에 저는 그들이 국지전이라도 벌일 것이라고 생각합니다, 여러분. 북한을 자극하고 휴전선을 교란시키고 결국에 무력 충돌로 이끌어갈 위험이 상당히 높습니다. 국민 여러분, 여러분께서 함께 지켜주셔야 합니다. Kahit na binawi na niyon ang deklarasyon matapos ang ilang oras ay hindi pa rin nagpapigil ang mga mambabatas na nasa oposisyon na ituloy ang pagpapatalsik sa nasabing Pangulo. Sa isang statement, sinabi ng opposition party na kapag hindi nagbitiw si Yoon agad ay magsasagawa ng impeachment proceedings ang partido alinsunod niya sa kagustuhan ng mamamayan ng Sokor. Batay naman sa isang presidential official, nag-alok ang chief of staff at iilang matataas na opisyal ni Yoon na magbitiw sa pwesto upang mailigtas ang reputasyon ng kanilang administrasyon at partido. Matapos ang deklarasyon ni Yoon ng martial law na layuning depensahan ang kanilang bansa mula sa North Korea at pro-North anti-state forces at protektahan ang kanilang malayang constitutional order, nagbunsod ito ng gulo at demonstrasyon kung saan ilang mga tao ang nagpumilit umakyat pa sa Parliament Building. Mapayapang napahupa ng mga kapulisan ng mga nagpoprotesta na nagmarcha patungo sa Gwanggwang Hamon sa Seoul kung saan nagsagawa pa ang mga ito ng candle vigil. Umani ng kabila ang pagpuna si South Korean President Yoon Suk-yeol ang kanyang deklarasyon kung saan ilan sa mga kaalyado nitong bansa ay nagpakita at nagpahayag ng pagkabahala sa ginawa ng Pangulo. Samantala, tinanggap ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang pag-resign ng kanyang defense minister na si Kim Yong-hyun. Ayon po sa ulat, si Kim Yong-hyun ang nagmungkahi kay President Yoon na magdeklara ng martial law noong Martes ng gabi na nagdulot naman ng malawakang kaguluhan sa bansa. Itinalaga ni Yoon ang ambassador to Saudi Arabia na si Choi Byung-yuk bilang kapalit kay Kim. Bago i-aproba si Choi, magiging acting defense minister muna si Vice Defense Minister Kim Son-ho. Muli namang nagbanta ang Russia na gagamit ng mas malakas na puwersa ang kanilang militar sa gyera. My appeal and my message to people in the outgoing administration is a very clear one. We will respond if they provoke. We will find our way forward, how to assert our strong will and our interests. Sa isang interview ay sinabi ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov na kapag hindi tumigil ang pagdagsa ng tulong mula sa Estados Unidos at ilang mga kaalyadong bansa nito, ay handa ang Russia na mas paigtingin ang kanilang military pressure sa Kiev. Dagdag pa ni Ryabkov na hindi pa lubusang nasasagad ang pasensya ng Russia sa tuloy-tuloy na pagsanib puwersa ng ilang mga bansa sa Ukraine. Ang nasabing pahayag ay ilang araw matapos na i-anunsyo ni US President Joe Biden na mayroong dagdag na $725 million na security assistance package na kanilang ibibigay sa Ukraine. Layo ng nasabing panibagong tulong ay ang mapalakas ang puwersa ng Ukraine kontra sa Russia. Mayroon pang ilang linggo ang US na gamitin ang nasa $7 billion na mas malaking package na otorisado ng Kongreso ngayong taon para tulungan ang Ukraine laban sa Russia na nagsimula pa noong Pebrero 2022.
Magpupulong ang Mercosur trade bloc ng South America sa Uruguay ngayong Huwebes na posibleng maging pagkakataon upang i-anunsyo ang matagal nang inaasahang trade deal kasama ang European Union. Nakaschedule na makipagpulong ang Uruguay President kay European Commission President Ursula von der Leyen sa kabisera ng Montevideo sa Huwebes ng hapon. Ang naturang trade deal ay matagal nang hinaharangan ng France dahil sa pangamba sa pagdami ng agricultural imports sa Europa. Subalit sa pagtitipon ng negotiators sa dalawang panig sa Brazil noong nakaraang linggo, muling nagbalik ang mga usapin ukol sa pagpunta ng mga delegasyon patungo sa Montevideo para sa isang summit. At ayon sa mga eksperto, sa pagbisita ng European Commission President, maaring ito na ang senyales na layunin na i-finalize ang kasunduan. Nakatakdang mag-resign si French Prime Minister Michel Barnier matapos maipasa ng lawmakers ang isang no-confidence vote laban sa kanyang administrasyon. Nagkaisa ang mga mambabatas mula sa far-right at left-wing upang suportahan ang no-confidence motion na nakakuha ng majority vote na 331. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Ang no-confidence vote ay isang boto na nagpapakita na ang majority ng parlamento ay hindi sumusuporta sa patakaran ng isang pinuno ng bansa. Dahil dito, kinakailangan na ni Barnier na isumite ang kanyang resignation kasama ang kanyang gabinete sa lalong madaling panahon. Ito ang pinakamaikling termino ng isang prime minister sa modern history ng France. Sa ngayon, posibleng manatili muna bilang caretaker prime minister si Barnier habang namimili pa si French President Emmanuel Macron ng papalit sa kanya. Maliban rito, sa gitna ng paghinari ng posisyon ni Macron, nanganganib ang bansa na magtapos ang taon ng walang matatag na pamahalaan o aprobadong budget para sa 2025. Nanawagan si NATO Secretary General Mark Rata sa mga miyembro ng alyansa na taasan ang kanilang defense spending bilang paghahanda sa pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House. Matapos ang pag-annex ng Russia sa Crimea, isang dekada na ang nakalipas. Nagkasundo ang mga pinuno ng NATO na itigil ang pagbawas sa defense budget at itaas ito sa ipinangakong 2% ng GDP. Gayunpaman, halos 1/3 ng mga miyembro ang hindi pa rin umaabot sa itinakdang antas kahit sa simula ng digmaan sa Ukraine. Bagamat hindi ito tuwirang binanggit, ipinahayag ni Rata na mahalaga ang pananatili ng deterrence sa pagtupad sa antas na ito. Dagdag pa niya, upang manatiling ligtas sa mga miyembro ng NATO, dapat nilang lampasan ang minimum na 2% alokasyon para sa depensa. Nagbanta ang Hamas na papatayin nila ang kanilang mga bihag matapos umanong magtangka na isang rescue operation ng Israel. Sa isang pahayag, sinabi ng militanteng grupo na responsibilidad ng Israel ang kapalaran ng mga bihag kung ipagpapatuloy pa rin ang paglabag sa kanilang babala. Wala nang ibang detalyeng ibinigay ang Hamas kaugnay sa nasabing rescue operation at hindi rin nagbigay ng komento ang Israel ukol sa pahayag. Samantala, binigyan din ni Israeli Defense Minister Israel Katz na tumataas ang international na pressure sa Hamas at sinabi na maaaring magkaroon na ng hostage deal sa lalong madaling panahon. Patuloy naman po ang tila hindi pa rin bumubuting kalagayan ng Gazans at sa Khan Yunis kung saan pansamantalang nakatira ang libo-libong displaced Palestinians, matinding gutom ang iniinda ng mga tao, dagdag sa takot para sa kanilang buhay dahil pa rin sa pag-atake ng Israel. Narito pong report ni Asis Akmar. Bata, matanda, mga babae, lahat ay nag-aagawan sa hindi tiyak na rasyon ng pagkain. Tangan ng kanilang mga kaldero at pinggan, umaasa ang displaced Gazans na ito sa Al-Mawasi, Khan Yunis na malagyan kahit kaunting laman tiyan ang kanilang mga sisidlan.
Ayon sa direktor ng Soup Kitchen na si Hani Abu Al-Qassem, walang pahinga ang kanyang grupo sa pagtatrabaho upang mabigyan sana ang lahat ng pumipila ng pagkain. Lalo na tumigil ang operasyon ng World Central Kitchen sa Gaza. أسبوع حاليا مع سياسة توقف المعابر وعدم إدخال المواد الأساسية من قبل الاحتلال وإغلاق المطبخ العالمي للتكايا زاد الحمل علينا زاد الضغط علينا صرنا نطبخ أضعاف مضاعفة الناس صارت تأتي إلينا أيضا أضعاف مضاعفة هذه الأسر غير قادرة على شراء مواد للطبخ هذه الأسر تعتمد اعتماد كامل حاليا في حصول على الطعام على هذه التكية. Dagdag ni Abu Al-Qassem, wala nang maipambili ng pagkain ng mga tao sa katimugang Gaza. Kung kaya't ang soup kitchen na ito ang nagsisikap upang mapakain sana ang may 800 pamilya o 4,000 mga tao. Para naman sa displaced Gazans, wala nang natira sa kanilang pamilya, lalo na't nagsara na ang ibang malalaking soup kitchens doon o mga organisasyong namamahagi ng libreng pagkain. الآن شبح المجاعة بدأ يدق ناقوسه هنا جنوب قطاع غزة هذه الأسر غير قادرة على شراء المواد الهابطة أسعارها غير قادرة على الحصول على أي طعام إلا من هذه التكية تعتمد عليها هذه العوائل فأصبحت هذه الملاج حاليا نحن نستهدف أكثر من 800 أسرة بما يعادل 4000 نسمة. بالنسبة للأكل بالنسبة للشرب بالنسبة للغاز ما فيش حياة معدومة نهائيا زي ما حضرتك شايف الناس اللي حضرتك شايفهم هدول جايين من الساعة 8 الصبح عشان يوفروا وجبة الغداء اللي هي كل أسرة مش قادرة تجيب أكل غداء لأولادها اللي عندها 7 واللي عندها 8 واللي عندها 10. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Sudan noong Miyerkules, isang araw matapos ang saglit na tigil atake ng Rapid Support Forces, bumalik ang putukan sa isang kampo roon kung saan matinding gutom ang dinaranas ng mga nakatira. Si Chantal Santos para sa balita. 7 tao ang nasaktan sa Zamzam Displacement Camp noong Miyerkules nang magpaputok ang Rapid Support Forces o RSF sa gitna ng napakapopuladong lugar. Ayon sa medical aid agency na MSF, may 250,000 displaced ang nakatira doon na bukod sa matindi ang dinaranas na gutom ay binabalot din ng panibagong takot. Ayon sa Al-Fashir Resistance Committee, nagsimula ang pagpuputok ng RSF umaga pa lamang noong Linggo. Sinabi naman ng International Organization for Migration, dahil sa pag-atake, higit sa 2,000 tao ang lumikas muli. Para sa mga naiwan, wala silang ibang magawa kundi kumain ng tira-tira. والله في المعسكر ده يعني سبحان الله في معاناة وحالات شديدة المعسكر من ضمن المعاناة يا جماعة الناس تعمل الأنباس ده يا جماعة فضلات حقات الزيت الزيت اللي بخسروا في المعاصر بعد ما طلع ده الأنباس واحدة ما انتهى ده أنباس مع ده أنباس بس ده بعد ما طلع الزيت الفضلات حقت الزيت ده برضه جزء الناس تعمل ده تحطه في النار شفتها حق بس ده الناس بتحطه في النار ينجد في النار يكبوا ملح ياكلوا. Noong Agosto, idineklara ng Global Food Security Experts na nagdaranas ng matinding gutom ang Zamzam. Mula noon, nakapag-deliver na ang World Food Program ng kaunting pagkain. Subalit dahil sa putukang naganap noong Miyerkules, naantala na naman ang paghahatid ng tulong. These are the first WFP trucks to reach Zamzam with life-saving food aid destined for people in famine conditions in that camp. WFP is surging its food assistance to all locations focusing on risk of famine areas. What we need is expanded, sustained access so that we can reach all of the people in Sudan that have... Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hindi naman pumayag si U.S. House Speaker Mike Johnson sa kahilingan ng Biden administration na ipasa ang karagdagang military aid para sa Ukraine ngayong huling bahagi ng taon.
Ang pondo pong ito ay nasa $24 billion. Supalit nanindigan si House Speaker Pence na anumang budget para sa Ukraine ay dapat si President-elect Donald Trump na ang magdedesisyon. It is not the place of Joe Biden to make that decision now. We have a newly elected president, and we're going to wait and take the new commander-in-chief's direction on all of that. Sa New York, USA noong Miyerkules ng umaga, binaril at nasawi ang CEO ng insurance unit ng United Health. Ang biktima ay pinatay sa labas ng isang kilalang hotel. Ayon sa mga otoridad, ito ay isang uri ng targeted attack. Narito ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras. Inabangan ng gunman si Brian Thompson, CEO ng United Health Insurance Unit, bago ito pumasok sa isang hotel sa Manhattan kung saan magsasalita sana ito sa taunang komperensya ng investors ng kumpanya. Ayon sa New York Police, ang pamamaril ay naganap ng bandang alas 6:45 ng umaga sa labas ng Hilton sa 6th Avenue, New York. Ang 50 taong gulang na si Thompson ay sinugod sa kalapit na ospital kung saan siya namatay. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nahuhuli ang gunman. Good morning, everyone. In Midtown Manhattan early this morning, 50-year-old Brian Thompson, the CEO of United Healthcare, was shot and killed in what appears, at this early stage of our investigation, to be a brazen, targeted attack. This does not appear to be a random act of violence. The victim was in New York City to speak at an investor conference. It appears the suspect was lying in wait for several minutes. And as the victim was walking to the conference hotel, the suspect approached from behind and fired several rounds, striking the victim at least once in the back and at least once in the right calf. Many people passed the suspect, but he appeared to wait for his intended target. The suspect fled, first on foot, then on an e-bike, and was last seen in Central Park on Center Drive early this morning. The victim was removed to Roosevelt Hospital, where he was pronounced. We've been in touch with his family, his friends, and his colleagues, and they are very much in our thoughts and prayers at this hour. The full investigative efforts of the New York City Police Department are well underway, and we will not rest until we identify and apprehend the shooter in this case. Ayon sa pulis, ang suspect ay nakasuot ng maskara, may dalang gray na backpack at naglakad palayo sa pinangyarihan ng pagpatay bago sumakay ng electric bike papuntang Central Park. Ang United Healthcare ang pinakamalaking US health insurer. Hatid nito ang mga benepisyo para sa mga milyon-milyong mga Amerikano na nagbabayad ng napakalaki para sa healthcare kumpara sa ibang bansa. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, ikatlong nationwide blackout sa Cuba. Near robot ng 1X kilalanin. At Spotify Wrap 2024, makikita na. Iba pa pong detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya.
Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Life begins at retirement is all about embracing the joy of being ageless and active, where every day is a new adventure and the best is yet to come. Join us as we dive into the stories, the successes, and the endless possibilities that come with embracing life after work. Because life truly begins when you retire. Ayan ang ating aabangan ngayong Sabado at Linggo sa Itong Tahanan, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Spend pa rin tayo ang sinubaybayang pangunahing news. Kahit na justified yung pagpatay ko sa kanila, alam ko, bawal pa rin yan. Let the proper agencies already continue the investigation and pursue the case. Magpapakuha ako ng blood pressure para pumalo yata 140. Dapat Ali, ready ka? Ready ako parate. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyadang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25. Let's net together. Sa NET25. Expose, pangarap na staycation, nauwi sa konsumisyon, online pambubudol, ating ibubukik. Hindi na siya nag-reply, ganyan. Sabi ko, na-scam na ata ako. Sabi ko, paano na to? Hindi pinag-ipunan mo, tapos ganun-ganun lang. Viral ngayon, pondo sa mga e-wallet, lumalaganap na naman. Paano nga ba ito maiiwasan? E-responder mula pa sa Thailand, dinala ang kanyang misyon dito sa Pilipinas. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, mata ng mamamayan. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Kinumpirma ni Dexter Cardenas, ang head ng Traffic and Transport Management Department ng Quezon City, na 3 na ang nasawi sa karambola ng hindi bababa sa 10 sasakyan sa Katipunan Avenue flyover. Ating alamin ang ibang detalye sa live report ni Jim Tejano. Jim. Jim, kamusta ba tayo dyan? Yes, magandang gabi sa inyo. No? Medyo konting pasensya lang dito sa ating mga motorista na dadaan agi ng Katipunan flyover northbound lane dahil may isang insidente naganap kaninang bandang alas 6:30 ng gabi. At hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin sinasayos itong mga sasakyan na involved. Kabilang nga rito yung 16 na motor at maging 5 sasakyan, kabilang dyan yung 3 SUV, 2 sedan, ang bus at isang L300. Samantala, ayon nga din sa Traffic Sector 3 ay tumakas
natakot siguro yung driver ng truck kaya nagawa nitong tumakas, samantala yung ilang pahinante ay nandoon sa kanilang opisina. At nagtulong-tulong na rin ang QC, DRRMO, Red Cross QC at Red Cross NCR, Barangay Ambulance, PNP, MMDA at BFP, maging ilang law enforcement agency para rumisponde sa nangyaring karambola dito nga sa may kahabaan ng Katipunan flyover sakop ng lungsod Quezon. Di umano yan, nawalan nga raw ng kontrol ang driver, kaya naararo ang mga sasakyan at motor na nasa harap nito. At mabigat daw yung daloy ng trapiko kanina rito, kaya nangyari yung insidente. At yan muna yung pinaka-latest update mula rito sa flyover Katipunan. Balik sa inyo. Nako, tingin ko Jim, marami na namang involved na motorsiklo din dyan sa karambola, hindi ba? Parang nakita ko may mga motor Ilang motorsiklo at yung mga rider ba noon napuruhan ba? Yes, base doon sa naging initial report nga nitong MMDA ng PNP Traffic Sector, nasa 25 yung injured at dinala na nga sila doon sa magkakahiwalay na ospital malapit lamang dito sa lungsod Quezon. Samantala, linawin lang natin 4 na dineklarang patay, kasama rito ang isang lalaki at 3 babae. Yan muna yung huling kaganapan dito at yung pinakahuling update mula sa ating mga kapulisan sa oras na ito. Oo. Jim, magandang gabi sa iyo. Si Ricky to. Kamusta naman yung traffic dyan? Dahil kanina nung nagmo-monitor tayo, marami mga motorista ang nagrereklamo na nga na 1.5 oras na sila sa kalsada sa Katipunan flyover pero wala pa ring movement. May movement na ba ito? Yung iba nga apektado na daw pati traffic sa Pasig, sa Antipolo. Kamusta naman? Ano ba ang balita dyan hinggil sa traffic naman? Yes, sa lagay ng trapiko natin sa mga oras na ito, yung bandang southbound lane nitong Katipunan flyover ay moving naman yung ating mga sasakyan. Samantalang itong pinangyarihan ng insidente rito sa Katipunan Avenue northbound lane, southbound lane ay sinarado pa samantala dahil nga may mga nakabalandra pa rin motorsiklo. Yung dalawang sasakyan ay kasalukuyang inire-reker. Kaya konting pasensya lang doon sa ating mga motorista na dadaan dito, huwag idaan sa init ng ulo at magbigayan lang tayo upang sa ganun maging tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Oo. So Jim, linawin lang natin kasi may mga lumabas din na updates kanina mula sa MMDA that they completely closed the northbound lane. So ngayon sinasabi mo, mayroon na bang lane na madadaanan o may rerouting na magaganap ngayon? Based doon sa mga pwedeng daanan dito, moving naman yung northbound lane, medyo talaga mabigat lang yung dali ng trapiko dyan sa may ibaba ng flyover. At dito sa may bandang southbound lane naman, medyo moderate to heavy yung lagay ng ating trapiko. Kaya kung hanggat maaari, umiwas muna sila rito sa lugar na ito, maghanap muna ng ibang ruta na pwedeng madaanan kung sila ay patungo doon sa southbound at northbound. Ricky? Maraming salamat sa iyo, Jim Tejano, at sa ating po mga manonood, abangan niyo po ang mga susunod pang update sa aming social media platforms. Ingat po sa daan. Sa iba pa mga balita, kasalukuyang walang kuryente ngayon ang bansang Cuba matapos muling bumagsak ang energy grid nito sa pangatlong pagkakataon. Inanunsyo mismo ng Cuban Electric Union na kanila nang ginagawa ang lahat ng paraan upang maibalik ang kuryente sa grid. Nagsuspende na ang Havana ng pasok sa trabaho at mga paaralan dahil sa krisis sa kuryenteng nararanasan ng bansa. Subalit, tiniyak naman ng Energy and Mines Ministry ng Cuba na unti-unti nang naibabalik ang kuryente sa ilang lugar. Noong buwan ng Oktubre pa nang makaranas ng nationwide blackout ang Cuba dahil sa pagpalya rin ng mga power grids. Mas lalong lumubha ito matapos ang pananalasa ng Hurricane Oscar at Rafael nitong Nobyembre. Kasunod ng 2 bagyo ay niyanig naman ang eastern coast ng Cuba na malakas sa 6.8 na lindol na ikipininsala ng mga power grids. Patay na nang dumating sa paggamutan ng lalaking sospek sa pananaksak ng 2 katao sa Vancouver, Canada. Ayon sa Vancouver Police Department, pasado alas 11 ng tanghali nang umatake ang sospek sa loob ng isang convenience store. Na-corner ng mga pulis ang lalaki at saka binaril ito ng manlaban. Naka-stretcher na isugod ang sospek sa paggamutan at doon na ito namatay. Nagtamo naman ng ilang saksak sa kamay at mukha ang 2 biktima na agad dinala sa ospital. Iniimbestigahan na ng Independent Investigations Office of British Columbia kung ano ang dahilan ng pananaksak ng lalaki.
Tumulong ang Pakistan Maritime Security Agency sa pagsaklolo sa 12 tripulante ng lumubog na Indian cargo vessel. Ayon sa lokal na ulat, lumubog ang cargo vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Pakistan. Naging matagumpay naman ang maritime rescue operation dahil na rin sa mabilis na pagresponde ng Pakistan Forces at pakikipagtulungan ng Indian Coast Guard. Pinasalamatan naman ng Maritime Rescue Coordination Center ng India ang puwersa ng Pakistan sa pagsaklolo sa mga tripulante ng lumubog na barko. Nakumpiska sa Mexico ang mahigit 1,000 kilo ng synthetic opioid sa estado ng Sinaloa na tinatawag ngayong pinakamalaking seizure ng fentanyl sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa pahayag ng mga otoridad, ang nakumpiskang fentanyl ay katumbas ng 20 milyong doses at magdudulot ng 400 milyong dolyar na pinsala sa ekonomiya ng organized criminal groups. Matagal nang hinihimok ni US President-elect Donald Trump na gumawa ng higit pang mga hakbang ang Mexico upang pigilan ang pagpasok sa Estados Unidos ng fentanyl na ikinamatay na ng daan-daang libong mga Amerikano. Binigyang diin pa niya ang banta ng pagpataw ng mataas na taripa kung hindi mababawasan ang trafficking ng fentanyl at illegal na migration. Samantala, bukod sa fentanyl seizure, iniulat din ng mga otoridad sa Mexico na naaresto nilang mahigit 5,000 migrante na patungo sa Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Martes. Isang babaeng naghahanap sa kanyang pusa ang pinaniniwalaang nahulog sa isang sinkhole sa Pennsylvania. Alamin po natin ang detalye mula kay Cherry Recolizado. Noong Miyerkules, nagbabala ang Pennsylvania State Police na nagdedelikado ang isang butas sa lupa o sinkhole kung saan maaaring nahulog ang isang babae na naghahanap ng kanyang pusa. Not only is our community, but basically all of southwestern Pennsylvania is concerned, and so are we about Elizabeth, and to find her, and the mine that we've been working in, and we've worked through the night, is the integrity of that mine is starting to become compromised. Subalit, dagdag ni Limani, posible namang mag-survive ang tao sa sinkhole na may temperaturang 55 degrees Fahrenheit. We're doing everything we can to hope and pray to God she's in there. The temperature is 55 degrees. A human being could survive in 55-degree weather, especially one that had clothing on. Makikita sa video footage na ito ang rescue crew na bumababa sa butas. Ang sinkhole ay malapit sa isang lokal na kainan. Hanap ng crew ang 64 na taong gulang na si Elizabeth Pollard. Ayon sa mga report, naniniwala ang kapulisan na si Pollard kasama ang kanyang batang apong babae ay lumabas para hanapin ang pusa nito noong Lunes. Nakita ng pulis ang kanyang kotse na nakaparada malapit sa sinkhole at ang apong babae ay ligtas na nasa loob ng sasakyan. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Lumagpas na po sa $100,000 ang halaga ng Bitcoin nitong Miyerkules. Marami sa mga analysts ang inaasahang mangyayari ito dahil sa epekto pa rin ng Trump trade surge ni US President-elect Donald Trump. Mula rito, ang market value ng Bitcoin ay pumalo na sa $2 trillion. Patay naman sa Bitcoin price analysis ng Gina Coy na posible pa ang pagtaas ng presyo ng Bitcoin sa mga susunod na araw. Inaasahang palalawigin ng OPEC Plus at ng mga kaalyado nito ang kanilang supply cuts. Anila, ito ay upang maiwasan ang matinding pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ngunit dahil sa naantalang pagpupulong ng mga miyembro ng OPEC Plus noong nakaraang linggo, may ilang energy analysts ang nagdududa na magkakaroon pa rin ng pagbabawas sa supply ng langis. Paalala ng ilang analysts, epektibo lamang ang paglilimita sa produksyon ng langis kung irerespeto ng isang oil-producing country ang mga hakbang na ginagawa ng oil cartel. Matatandaan na ngayong taon ay umalma ang OPEC Plus dahil lumampas ang Iraq at Kazakhstan sa kanilang oil production quotas.
Sumasabay naman ngayon sa karera ang kumpanyang 1X na nakabase sa Norway para kalabanin ang Tesla ni Elon Musk. Ilang linggo matapos ilabas ang sarili nitong humanoid robot na Neo, ay marami ang nakakakita na magiging kakumpetensya ito ng Optimus bot ng Tesla. Git kasi ng 1X, kaya ng Neo na tumulong sa gawaing bahay, katulad ng paglalaba, paglilinis ng bahay at iba pa. Ayon kay CEO Bernd Bornick, malaki ang naitulong ng artificial intelligence or AI kay Neo. Paliwanag pa ni Bornick, dahil sa aplikasyon ng modern AI sa robotics ay naging matagumpay ang pag-develop kay Neo. Sa kasalukuyan, ang disenyo ng Neo ay nasa pilot stage pa lamang at patuloy na pinahuhusay pa ito ng kumpanya. Inaasahan naman na sa susunod na taon ay mailalabas na ng 1X ang market-ready version ng Neo. Dumating na ang panahong pinakahihintay ng mga music fans, ang paglabas ng Spotify Wrapped kung saan inilalahad ang personalized analytics ng mga musika at podcast na pinakikinggan sa nagdaang taon. Ang Spotify Wrapped ay hindi lamang tungkol sa musika, kundi pati na rin sa pagkilala sa fans, artists at creators na naging bahagi ng isang record-breaking at culture-defining na taon. Isa sa mga tampok ngayong taon ay ang patuloy na tagumpay ng female artists kung saan 8 sa kanila ang nasa unang kalahati ng top albums list. Sa may halos 27 billion streams sa buong mundo, si Taylor Swift ang itinanghal na Spotify's 2024 Global Top Artist. Kasunod niya sina The Weeknd, Bad Bunny at iba pang mga kilalang artists. Ang most streamed song of the year ay napunta sa Espresso ni Sabrina Carpenter, habang pumangalawa naman ang Beautiful Things ni Benson Boone at Birds of a Feather ni Billie Eilish. Samantala, ang most streamed album of the year ay nakuha rin ni Taylor Swift para sa kanyang album na The Tortured Poets Department, The Anthology. Sa mundo naman ng podcast, nanatili pa rin sa ituktok si Joe Rogan bilang most streamed podcast globally. Aminado si Philippine Football Federation Director for National Teams Freddy Gonzalez na nakaharap ito sa malaking hamon sa pagbuo po ng Philippine squad na sasabak sa Mitsubishi Electric Cup sa susunod na linggo. Lalahok po kasi ang Philippine Men's National Football Team sa ASEAN Championship sa mga susunod na linggo. Makakaharap nila ang Myanmar sa December 12, Laos naman sa December 15, Vietnam sa December 18 at ang Indonesia sa December 21 sa group stage. Sinabi ni Gonzalez na maliit ang tsansang mabuo nito kaagad ang kupunan dahil sa ipagpapaalam pa nila ang mga ito sa kani-kanilang mga mother clubs. Mula pa noong nakaraang linggo ay ito na ang hamon na kanilang hinaharap kung paano gawan ng paraan na mapunan ang ilang bakanting pwesto para sa mga manlalarong hindi papayagan ng mga clubs nila. Doble kayod sila ngayon para makabuo ng koponan kung saan tiwala ito na sa susunod na linggo ay mayroon ng mga manlalaro ang kanilang isasabak. Magsasagawa po ng concert ang English singer na si Ed Sheeran sa Kingdom of Bhutan. Itinuturing na siya ang kauna-unahang Western singer na magsasagawa ng isang concert sa Bhutan. Sa social media account nito ay bumati siya ng Kazuzampola o hello sa kanilang salita bilang pag-anunsyo ng kanyang concert doon. Noong dekada 70 nagsimula ng monarkiya ng Bhutan ang pagbubukas ng bansa nila para sa turismo. Ang mga turista na nais bumisita roon ay pinagbabayad ng $100 kada araw bilang suporta sa Bhutanese public education. Matatagpuan ito sa pagitan ng China at India kung saan pinapanatili nito ang pagiging low profile sa international community. Noong 2003 ay isinagawa sa bansa ang the other final na isang soccer match sa pagitan ng Bhutan at Montserrat para malaman ang pinakamababang ranking ng mga national team sa kabuuan ng FIFA. Ilang pre-loved items ni Elvis Presley, Marilyn Monroe at nina Michael Jackson ang nakahandang isubasta online sa December 7. Ilan
Ilan sa mga isusubasta ay mga dating alahas ni Elvis, mga song lyrics nito at isang private telegram na natanggap ng King of Rock and Roll kay Colonel Parker. Si Parker ang nag-iisang manager ni Presley sa buong karir ng American singer. Kasama rin sa isasagawang auction ay ang mga gamit ng ilang Hollywood icons na katulad ni Joan Crawford, Bob Marley at Janet Jackson. At pampag-good vibes man po tayo ngayong gabi dahil overload sa cuteness ang mag-inang sea otters na ito na nahuling nagtatampisaw sa Morro Bay sa California. Ayon sa lokal na ulat, ang Morro Bay ay tahanan sa populasyon ng mga sea otters. Tuwing buwan ng Oktubre hanggang Enero, marami ang dumadayong mga sea otters sa baybayin, gayon din tuwing buwan ng Marso at Abril. Karamihan sa mga bisita sa Bay ay napapanood na lamang sa kanilang cuteness mula sa malayong lugar para hindi naman maistorbo ang mga hayop. Oh, ang cute nila. Na-miss mo yung mga anak mo, Ricky. Oo, di ba? Di ba? Yung parang normal sight yan. Pero pag hayop, ang cute nila tingnan, di ba? Actually, ayan daw yung mga sea otters daw, nabasa ko nga dati, talagang ganyan sila magnanay. Talagang hindi nila nile-let go. They sleep at the arms of their moms. At saka, bawal malubog ang isa't isa. Walang iwanan, kumbaga. Oo, di ba? Pero I think talagang instinctive para sa mga nanay, mapapusa, mapatayong mga tao, di ba? Yung talagang kupkupin mo. O ano ba, kip-kipin mo ng pagmamahal yung anak mo. Kasi pag bata, 'di ba, yung touch sinasabi nga, 'di ba, na kailangan yan dahil it gives them security. Yes. They feel loved. Wala silang need para sa iba pang anumang bagay as long as nandun ka at yakap-yakap mo sila. Kaya ganun. nga, 'di ba, yung mga babies ay pinapanganak bago ka ng takdang due date. Ang isang therapy daw dyan is you have to the skin touch. Diba? Yung the skin, Yung touch skin therapy. therapy. Yes, Tama. touch therapy, skin therapy. Tama. You put them inside your shirt, tas mafe-feel nila yan. Nako, na-miss ko tuloy, magkaroon ng baby. Ay, oo. Baby Mishka. Ayan, nanonood sa atin ngayon si Baby Pwede Mishka ba sa kitang baby studio. yan? Pwede, Ganon. bakit? Ayan ang Tama. baby sea otter ko. Ayan. Ayan. Ikaw namimiss mo na ba? Oo, makikita ko nga Mas mamaya. matatangkad na sa'yo eh. Pero magdadrive pa ako. Kaya Ayun na nga nga. sabi natin, di ba Ricky, na intayin niyo po ang mga update kung saan kalsada ang bukas at kung saan ang sarado, saan mabigat ang trapiko at saan medyo banayad po sa mga susunod na oras dyan sa Katipunan at sa mga kalapit na areas ng syempre. Katipunan dahil nga Affected dun sa lahat aksidente. yan, di ba? Kung saan yung mga patungo, yung mga kalsadang sumasalo-salungat, naapekto yung traffic. Ang dami na nga Tama. nagrereklamo na pati daw Pasig nga daw talaga umaabot na yung traffic. Buti nga't gabi na. Kasi isipin mo na lang kung itong mga bata ay nasa eskwela pa, baka mas malaking disgrasya po ang nangyari. Naku, ingat kanina. Dahil balita ko dadaan ka dyan. Pero Iwasan maghanap po, iikot ako kahit malayo. tayo ng mga Basta safe, rerouting. Kaya mag-iingat po ang lahat. Naku, kanina, alam mo ba, never ako dumadaan dyan, bihirang-bihira. Pero kanina, bago mangyari ang accident, I was there an hour prior to that. So Naku, talagang pinapala ka pa maging rin. responsable po tayo, mga Tama. nagmamaneho at mga motorista. Let's talaga always check po ang ating sasakyan bago tayo lumabas, bago tayo magmaneho. Siguraduhin, okay ang inyong mga brakes, ang inyong mga gulong. Tama. Ayan, ang inyong mga langis, mga windshield nyo, ang inyong headlights. Ano ang paggabi, Totoo di ba? yan. Tsaka hindi na kasi katwiran yung nawala ng preno. Kasi sa totoo lang, kung mine-maintain mo yung sasakyan mo, kung pahinanti ka, di ba, yung mga may-ari ng kumpanya na may nagmamay-ari ng mga truck na to, dapat laging well-maintained ang mga sasakyan. Oo. Para ma-ensure na hindi biglang sa kalagitnaan ng kalsada, biglang mawawala ng preno, di ba? Tama. Hindi naman din excuse kasi. At saka, di ba, bago nung tayo ay natuto magmaneho, di ba, may exam tayo. Ano ba yung dapat mong gawin? Pag upo mo, i-check mo lahat Diba? talaga sa paligid mo, i-check mo ang iyong mismong makina. Wala naman talagang excuse. You have to be responsible not just only for your own life, but for the lives those of others. around Gusto natin you. sabihin, ingat kayo sa daan. Tama. Pero paano kung yung ibang motorista hindi maingat? Diba? So we have to take care of each other in this Defensive community driving and po tayo society. lagi. Ingat kanina ha, ingat sa Ikaw pag-uwi. Kayo din, din po Ricky. lahat, ingat po kayo sa pag-uwi or kung kayo man ay pupuntahan pa. At tandaan po, narito naman kami nina mula Lunes hanggang Biyernes para maghatid ang balita sa amang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma.
Marlene Enrique, good evening everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. An urgent manhunt underway in New York City after the CEO of one of America's largest health insurance companies was gunned down in a targeted attack. Surveillance cameras captured the masked gunman lying in wait before striking outside a Midtown hotel. The assailant escaped on an e-bike last seen heading into Central Park. And tonight, new details on the attack, the victim's recent threats, and the intense search to bring the shooter to justice. Plus, in eastern Syria, the U.S. Air Force launched airstrikes against militants preparing large-scale attacks on American troops, and the strikes carried out by an A-10 Thunderbolt aircraft were described as a self-defense action by Washington. And Bitcoin makes history, surging past $100,000 for the first time as investors bet on a crypto-friendly presidency under Donald Trump. The landmark price comes amid campaign promises to make the U.S. the crypto capital of the planet. And the news starts now. South Korea's political landscape is facing a dramatic turn of events as President Yoon Suk-yeol confronts mounting calls for impeachment. His controversial declaration of martial law earlier this week, aimed at countering pro-North Korea forces, has sparked national outrage and accusations of constitutional violations. Though the order was swiftly lifted, opposition lawmakers are now pushing to hold him accountable, with Parliament set to vote on an impeachment motion. Now, what's at stake for President Yoon, and how might this political crisis unfold? Let's break it down. South Korea's President Yoon Suk-yeol is facing threats of impeachment after making a controversial move on Tuesday to declare martial law in Asia's fourth largest economy. He said it was needed to protect the country from pro-North Korea forces, but backlash forced him to lift the order by early Wednesday. Opposition lawmakers say Yoon violated his constitutional duty with his attempt to ban political activity and censor the media, calling it treasonous. Parliament is set to vote on an impeachment motion later this week. Let's take a look at what might happen next. South Korea's constitution allows Parliament to bring an impeachment motion against the president if he is believed to have violated the constitution or any law in the performance of official duties. A two-thirds majority vote in the single-chamber parliament is needed for the motion to pass. The Constitutional Court would then conduct a trial to either confirm or reject the impeachment. Opposition lawmakers, including the main Democratic Party and other smaller parties, currently control Parliament. But they are altogether 8 seats short of the 200 needed to impeach the president. Some members of Yoon's own People Power Party have strongly objected to his martial law declaration, though it's not clear if or how many of them support the impeachment. If the motion is passed, the next step is the Constitutional Court trial, and the Prime Minister will step up as acting leader. The court will hear oral arguments from the two sides and has up to 6 months to make a decision. It can confirm the impeachment by a vote of 6 out of 9 justices or reject the motion. The court currently has 3 vacancies and only 6 sitting justices. It may have the power to waive the requirement of 9 justices for an impeachment, but it's not clear that it would do that. If Yoon is impeached or resigns, a presidential election must be held within 60 days. In 2017, the court confirmed then-President Park Geun-hye's impeachment in March over collusion claims, and an election was held that May. She was later tried separately on criminal charges and sent to prison. In the early 2000s, another president was impeached in Parliament over political neutrality complaints, but he returned to the job after the court rejected the motion. Meanwhile, New York police are on the hunt for a suspect who shot and killed Brian Thompson, a United Health executive, in a shocking attack near a Midtown Manhattan hotel. The gunman,
who was masked, reportedly ambushed Thompson from behind on Wednesday morning and then fled towards Central Park. Take a look. New York City police on Wednesday were investigating the fatal shooting of Brian Thompson, the CEO of United Health's insurance unit, after what they described as a brazen, premeditated attack. Here's what we know so far. This does not appear to be a random act of violence. NYPD Commissioner Jessica Tisch said the gunman was lying in wait for Thompson before shooting him. NYPD Chief of Detectives Joseph Kenny said video showed the gunman arrived outside the hotel about 5 minutes before Thompson. He ignores numerous other pedestrians, approaches the victim from behind, and shoots him in the back. The shooter then walks toward the victim and continues to shoot. It appears that the gun malfunctions as he clears the jam and begins to fire again. The shooter then flees on foot. Christian Diaz was working in the neighborhood at the time. We were over here working in the University Club Hotel, and then we were outside and we heard some shots rang off, and then we ran over here, and police were here in seconds. Police said the shooting happened in front of the Hilton in Midtown Manhattan, and Thompson was pronounced dead at a nearby hospital. Police said the suspect fled on foot before mounting an electric bike and riding into Central Park, where he was last seen. The shooter appears to be a light-skinned male. He's wearing a light brown or cream-colored jacket, a black face mask, black and white sneakers, and a very distinctive gray backpack. Thompson's wife told NBC News that he had received some threats that may have had to do with insurance coverage decisions, though she did not know any specifics. United Health is the largest U.S. health insurer, providing benefits to tens of millions of Americans who pay more for health care than in any other country. United Health Group was hosting a scheduled investor event at the hotel on Wednesday, which was canceled. The company said it was working closely with police. Donald Trump's pick to lead the Department of Defense, Pete Hegseth, is doubling down on his nomination despite mounting allegations and speculation that he might be replaced. Now, speaking with reporters, Hegseth called the Senate's confirmation process edifying, and he reaffirmed his commitment to Trump's vision for the Pentagon. Let's listen in. Everybody had great meetings in the Senate today. Had a chance to talk to Leader Thune. You know, our founders are brilliant in this process of advising consent. It's been edifying and a wonderful process to go through and meet with senators and talk to them, especially members of the Senate Armed Services Committee, whose passion is the Defense Department, and our warfighters, to hear what they want to do to make sure that department is properly oriented for the threats of the world and make sure that we're putting the warfighters first. That's what Donald Trump asked me to do. Your job is to bring a warfighting ethos back to the Pentagon. Your job is to make sure that it's lethality, lethality, lethality. Everything else is gone. Everything else that distracts from that shouldn't be happening. That's the message I'm hearing from senators in that advise and consent process. It's been a wonderful process. As far as everything else, Hegseth is facing intense scrutiny over allegations of financial mismanagement, misconduct, and heavy drinking during his time at a veterans nonprofit. A Wall Street Journal op-ed and recent interviews were part of his effort to address these claims, including a direct denial of excessive drinking. He said, "I've never had a drinking problem. No one has ever told me I need help for it." I had a chance to sit down with Megyn Kelly today for an hour. I refer you to that interview. She asked probably all the questions you guys would like to ask. At a meeting with Senator Tommy Tuberville of Alabama, Hegseth dodged further questions about the allegations. So that article suggests you have an alcohol problem. Okay, thank you guys. Thanks, guys. Let's go. Thank you guys. Let's guys. Exit right here behind you. Let's go, guys. Had a good meeting. I've known Pete for a while. He's going to be a great Secretary of Defense. He understands it. As I tell him, we don't need a general officer, admiral, or a person of high command. We need a drill sergeant in the military. We need somebody to straighten the military out, to get the woke, the DEI affiliation out, and go from there. And you don't have any concerns about the allegations against him in the New Yorker article, sir? No, I've looked at all the personal stuff, and again, I've known him for a long time, and I would, there's not going to be anything to this at the end of the day.
Well, I'm going to leave that to his explanation of all that. I can't comment on that. Obviously, if it's to a certain degree, people are not going to vote to confirm him. But what I know, and what I've talked to him about, what I've read, what I've studied, and been around him, I'll vote for it. I think a lot of us believe that, hey, they've been over there too long. There hadn't been enough done from this administration to get our hostages home. It is a mess in the Middle East. It's a mess now in Syria with Russia. It's a mess with Ukraine and Russia. It's devastating, could be possibly devastating with China in the near future. We got so many things going on right now, we can't focus on one. That's the reason we need to get our military in the right position with somebody like Pete Hegseth. Meanwhile, reports suggest Governor DeSantis is a viable alternative and is interested in the role. While Hegseth continues to defend his nomination, his confirmation remains uncertain as scrutiny intensifies. Key advisors to Donald Trump are floating controversial peace proposals for Ukraine, proposals that could see large parts of the country ceded to Russia. Take a look. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. As Donald Trump prepares to return to the White House, his inner circle is already drafting potential roadmaps to end the Ukraine war. 3 of Trump's closest advisors have emerged with separate proposals, each suggesting significant compromises with Moscow. Among them is retired Army Lieutenant General Keith Kellogg, Trump's pick for Russia-Ukraine envoy, who proposes offering Ukraine security guarantees in exchange for territorial concessions. Vice President-elect J.D. Vance envisions a different approach, suggesting a heavily fortified demilitarized zone along current battle lines. The proposals share common elements, including taking NATO membership off the table for Ukraine and using both carrots and sticks to force negotiations. But these plans face strong opposition from NATO allies. I think it's absolutely the case that Ukraine's rightful place is within the NATO family, and we in the United Kingdom are very, very supportive of that endeavour. I think it's also right to say that we see no prospect at the moment of Putin negotiating. So what we must redouble our efforts to do is put Ukraine in the strongest possible position now to get through the winter, to get into 2025, and when negotiations begin on their terms, when they are ready, to put them in the strongest possible position. Meanwhile, NATO is strengthening its global partnerships against Russian aggression. Allies are working to deliver on the financial pledge of 40 billion euros in security assistance for Ukraine in 2024. And I expect the new command in Wiesbaden, the NATO Security Assistance and Training for Ukraine, to be fully operational by the end of this year. With Trump's inauguration approaching, the Biden administration is racing to bolster Ukraine's position. Secretary Blinken is pushing for expanded Ukrainian mobilization. Look, these are very hard decisions, and I fully both understand that and respect that. But, for example, getting younger people into the fight, we think, many of us think, is necessary. Right now, 18 to 25-year-olds are not in the fight, and making sure that people are there, not just the weapons, not just the munitions, not just the money, but mobilized forces is also essential to success. The success of any peace plan will ultimately depend on direct engagement between Trump, Putin, and Zelensky. While Ukraine's president has indicated openness to talks, analysts say Putin may be unwilling to come to the table. In eastern Syria, the U.S. Air Force launched airstrikes on Tuesday night, targeting militants preparing large-scale attacks on American troops. Now, the strikes carried out by an A-10 Thunderbolt ground attack aircraft were described by Washington as a self-defense action. Here's more. The attack followed rocket fire that landed near the site and mortar rounds aimed at U.S. personnel. This morning, U.S. Central Command forces successfully destroyed several weapon systems in the vicinity of military support site Euphrates in Syria
that included 3 truck-mounted multiple rocket launchers, a T-64 tank, and mortars that presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces. The self-defense strike occurred after the mobile multiple rocket launchers fired rockets that landed in the vicinity of MSS Euphrates, and mortars were fired towards U.S. forces. There are about 900 American troops in eastern Syria, primarily focused on tracking terrorist movements in the region. Since anti-government rebels swept through western Syria, U.S. forces have come under fire. We're still assessing who is operating these weapons, but do know that there are Iranian-backed militia groups in the area that have conducted attacks on MSS Euphrates in the past. There are also Syrian military forces that operate in the area. To be clear, these self-defense actions successfully eliminated imminent threats to U.S. personnel and were not linked to any broader activities in northwest Syria by other groups. Meanwhile, the U.S. and Russia continue to blame each other for the chaos in Syria. Washington accuses Moscow of backing terrorism in the region, citing attacks by Syrian and Russian forces on schools and hospitals in Idlib and Aleppo. The fact that HTS is listed as a terrorist organization by the U.S. and UN does not justify the further atrocities by the Assad regime and its Russian backers. Since November 27, these have included attacks by the regime and its Russian backers on schools and hospitals in both Idlib and Aleppo, causing civilian casualties. Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь, несмотря на сотни введенных вашей страной незаконных односторонних санкций. Более того, вы лукаво утверждали, что нападение на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы, в которых в вашей порочной картине мира превращаются террористы и экстремисты, нападающие на те страны, которые проводят независимую и не отвечающую интересам Соединенных Штатов внешнюю политику. Вы даже не заметили, как сами себя выдали, пообещав защищать не жизни простых сирийцев, а только американских солдат, незаконно оккупирующих отдельные районы Сирии и бессовестно разграбляющих ее природные ресурсы. Сегодня мы лишний раз убедились, что нет таких преступлений, которые Соединенные Штаты готовы замолчать ради наживы и прибыли. Будь то гибель 45 тысяч мирных палестинцев или террористическая атака на мирные сирийские города вооруженных головорезов. Никаких иллюзий о том, что в Вашингтоне когда-либо будут готовы честно и искренне бороться с международным терроризмом, после ваших слов ни у кого сегодня не осталось. И мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов. Благодарю. He is in no position to accuse the United States of supporting terrorist groups. The United States has for decades fought the scourge of terrorism and will continue to fight that scourge of terrorism. So the representative from the Russian Federation is in no position to lecture us on this issue, particularly when it props up regimes that sponsor terrorism around the world. The U.S. has maintained a military presence in Syria since 2014, initially to combat ISIS. Despite defeating ISIS in 2019, U.S. troops remain stationed in eastern Syria to prevent the group's resurgence. Political tensions in Georgia are reaching a boiling point. Mass police were caught on camera in Tbilisi detaining Nika Gavaramia, leader of the Coalition for Change Party. The incident comes amid 6 nights of protests against the government's controversial decision to suspend talks on joining the European Union. A news camera captured the moment masked police in the Georgian capital Tbilisi detained the leader of one of the country's 4 main opposition parties
carrying what appeared to be his unmoving body toward a waiting vehicle. The party, Coalition for Change, said on Wednesday its leader, Nika Gvaramia, had been beaten unconscious. This video was published by Georgia's Formula TV channel, a pro-opposition television network. The police did not immediately respond to a request for comment. A spokeswoman for Coalition for Change said on X that several other party members had been detained alongside Gvaramia. A representative of another opposition party said on Wednesday police had also raided its Tbilisi offices. They said the raid had been carried out without a warrant and that no one had been detained. Separately, the Interpress news agency said that 2 members of another opposition party, Strong Georgia, had been detained by the police. Gvaramia's apparent detention comes after Georgia has been racked by 6 nights of protests against a government decision to suspend talks on the country joining the European Union. The government's decision to suspend EU talks has plunged the South Caucasus country of 3.7 million people into political crisis. The authorities claim to have thwarted an attempted, quote, revolution. Georgian Prime Minister Irakli Kobakidze has repeatedly praised the police for their response to the protests. Georgia's public ombudsman, a former opposition politician, accused the police on Tuesday of harshly mistreating people detained during demonstrations. A sudden ground collapse occurred on Wednesday night at the construction site of the Shenzhen Railway in China. Eyewitness footage shared on social media showed the aftermath of the site, which is located along a highway road in southern China's Shenzhen, Guangdong province. China state media reported that 13 workers remain missing. Rescue operations are underway as investigators work to determine the cause of the incident. And the news continues here on NET25. We'll be right back. This Sunday on Cine Throwback. London. Stranger danger. Keep your eyes down. There's some sort of bear. Hello. Hello there. Mary. It's a young bear, needs our help. Do bears even have names? My name is... Perhaps you'd like an English name? An English name? Paddington. 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 Paddington? You've literally just brought home a random bear. Besides, what's the worst that could happen? That was amazing. This Sunday, 12 p.m. here on NET25. Let's get together. So NET25. Calm down, everyone. The plane can fly with 3 engines, but we must dump our luggage. It tastes terrible! Are you all right, Pitchy? What has all this got to do with Pitchy? Gabuga's child, Pitchy, was poisoned by the other animals. Release the children! I, King Gabuga, declare war on the jungle animals. Let's get together. So NET25. China is raising the alarm, telling the United States not to cross its first red line when it comes to Taiwan's independence. And this warning came after Taiwan's presidential office revealed that President Lai Ching-te spoke with U.S. House Speaker Mike Johnson earlier in the day. At a press conference, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian slammed the U.S. for arranging Lai's stopover, calling it a threat to peace and stability in the Taiwan Strait. 近日，中方已多次就美方执意安排赖清德过境和美台官方往来表明严正立场。我要再次强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。 Before the briefing even started, Beijing announced sanctions on 13 U.S. military companies. This was in response to Washington approving a $385 million deal to provide Taiwan with spare parts and support for its F-16 jets and raiders. China considers Taiwan part of its territory
and sees Lai as a dangerous separatist. Lai, who is on a tour of Pacific Island countries that maintain ties with Taiwan, made a stopover in Guam. He spent 2 days in Hawaii. China, whose military regularly operates around Taiwan, has slammed the U.S. for allowing these stopovers. While the U.S. doesn't officially recognize Taiwan, it's Taipei's biggest international supporter and main arms supplier. Lai is expected to head to Palau later on Thursday and then return to Taiwan by Friday night. Now, could the key to slowing human aging be found in space? That's what Oxford scientists aim to discover with their latest experiment aboard the International Space Station, where human tissue samples are now orbiting Earth, aging at an accelerated rate that researchers hope will reveal new insights into fighting disease. Humans age faster in space, and this new research may find out why. Scientists could also find ways to slow down age-related health issues, all without having to use astronauts. Human tissue samples from Oxford Space Innovation Lab are in orbit on the International Space Station. Meanwhile, Dr. Ghada Al-Saleh is leading a team which observes identical cells on Earth. And we would be able, by comparing and analyzing the data coming from these two different organoids in the International Space Station and also on Earth, to be able to study the process of aging and the impact of the microgravity and the space in general on the aging process. Decades of space travel have revealed how microgravity, the sensation of weightlessness, affects the human body, diminishing bone density and weakening the immune system. And Al-Saleh's goal is to discover methods of slowing age-related illness, whether someone is on Earth or up in space. Astronauts suffer from muscle atrophy, a problem with their joint, with their bone, and also with the immune system. When we noticed this, we found that this actually at some point similar to a different age-related disease. And this led us to ask the question if the space might provide us with an accelerating aging model. And if it is the case, that means we can actually be able to study aging very faster, because this has happened in very short time, while aging on Earth needed different years. Plans for missions to Mars and even beyond make finding a solution more important. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on NET25, thank you for joining us. I'm Alma Angeles. Good night.